Pangalawang harang. Wait lang po ah. Okay, pasok. Sabi ni Luis Tro, motion to dismiss. Hindi naman answer ang ginawa niya. Which is true, di ba? Gusto nga nilang ipa-dismiss kasi wala daw jurisdiction kasi nga daw nabaliwala daw, na-violate daw ang Wala 1 nang year maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Naglabas ng reaksyon ang defense team. Mayroon silang statement na nilabas, mga kabunyog, at nagpa-interview pa ang kanilang tagapagsalita, si Attorney Michael Pua. Napanood ko yung mga interview sa kanya. Pinapaliwanag niya ano ang reaksyon ng defense team ni Sara tungkol doon sa naging desisyon ng Justice Committee ng Kamara kahapon. Ang sabi ng defense team, inaasahan na daw nila yon. So, sabi ng defense team ni Sara Duterte, inaasahan na daw nila na ang ganong paglusot sa Justice Committee na ito nga ay sufficient in form, sufficient in substance, sufficient in grounds, inaasahan na daw nila yan. Kaya lang, ang reaksyon ng kampo ni Sara doon sa sinabi ng mga kongresista. Kasi sabi ng mga kongresista, lalo na ni Congresswoman Beatrix Luistro, ang chairman ng Justice Committee, sabi ni Congresswoman Beatrix Luistro, itong sagot na ito ng Vice President o ni Sara Duterte, yung binigay na sagot kahit may nakalagay na answer ad kutilam, sa totoo sabi niya, hindi naman yun answer. Yun ang sabi ni Congresswoman Beatrix Luistro. Hindi naman answer yun. Answer lang sa title. Pero kung titingnan mo niya, yun din yung sinasabi ng mga kongresista, ito ay motion to dismiss. Kamusta po yung ad cautelam answer ni Vice President Sara? Yung wala sa amin nakakita. answer niya. Well, sa akin hong pagbabasa ng answer, it seems to me that it is not an answer. It is more of a motion to dismiss, no? And it's clear in the rules of impeachment of the House of Representatives that motion to dismiss is a prohibited pleading, no? So apparently, hindi po sinagot yung mga allegation of offenses, hindi sinagot yung allegation of ground. The contents of the answer are questions pertaining to the alleged violation of due process and alleged errors in the determination of sufficiency in substance, no? That is why I kept on saying, since I read that answer, that indeed the allegations in the complaint stand because they were never rebutted in the answer of the respondent. But Congresswoman, we kind of expected that, right? For their team to question the jurisdiction. When you say that it was not the answer that you wanted, what were you thinking you would get? You will remember that most of the grounds are the same grounds alleged in the first impeachment complaint, although the same was declared unconstitutional by the Supreme Court. So it raises questions to the sovereign Filipino people. We were anticipating that this time around, magkakaroon ng kasagutan ang Vice President sa katanungan ng taong bayan. However, we didn't see that in the answer. Instead, what we see are questions about the legality, constitutionality of the proceeding that was conducted. So for me, it is more of a motion to dismiss rather than an answer. Parang ang lumalabas, gustong ipa-dismiss ng mga abogado ni Sara ang impeachment. Kaya sabi ni Congresswoman Beatrix Luistro, totoo, sumagot si Sara. Pero yung answer niya, hindi naman talaga sagot. Ang ginawa ng kampo ni Sara, kini-question nila ang jurisdiction ng Justice Committee. Kini-question nila ang due process daw. So sabi ni Congresswoman Beatrix Luistro, ang ganong ginawa ng mga abogado ni Sara Duterte ay sa esensya, pag binasa mo yung sagot nila, wala naman silang sinagot talaga. Wala naman silang sinagot doon sa mga issue, mga grounds laban kay Sara. Wala naman silang sinagot. Kaya halos ang ginawa ng mga abogado ni Sara Anya ay mga pag-question ng jurisdiction ng Justice Committee. So parang motion to dismiss siya ang labas. Bagamat ang title ay answer, pag binasa mo yung kabuuan ng sagot, hindi answer. Kasi wala namang sinagot. Sa katunayan, mas pag-question pa nga sa jurisdiction at sa prosesong dinadaanan ng Kamara, lalo na ng Justice Committee. Ngayon, ang sabi ng defense team ni Sara, naglabas sila ng statement, hindi naman daw. Nangano daw, sabi nila, sumagot daw sila. Sumagot daw sila, yun ang sabi ni Attorney Michael Pua. Kaya lang daw, wala naman daw silang sasagutin ng mga issue kasi wala naman daw mga ultimate facts.
Yan yung ginamit na term ng mga abogado ni Sara. Wala naman daw ultimate facts. Dahil wala naman ultimate facts, bakit nila sasagutin yon? Wala naman daw ultimate facts ang complaints. Requirements anya yan sa konstitusyon at sa rules na dapat may ultimate facts. Ang mga nandun anya, sabi ng defense team ni Sara, ay mga conjectures, hearsay, sabi-sabi. Hindi naman anya pipwede yon. Bakit pa namin sasagutin yon? Yan naman yung sinasabi ng defense team ni Sara Duterte. So mga kabunyog, para sa defense team ni Sara, wala silang dapat sagutin. Kaya hindi nila sinagot na yung punto por punto kasi conjectures, hearsay, sabi-sabi, wala naman talagang ebidensya laban sa Vice Presidente. Kaya sila daw sa defense team, hindi nila sinagot na yon punto por punto. Yan ha. So yan mga kabunyog, mga kababayan ha. Kaya kumbaga, nagkakabanggaan ngayon, ang sabi ng Justice Committee, hindi mo matatratong answer yun kasi wala naman silang sinagot. Mas motion to dismiss pa nga anya yun kasi kini-question yung kanilang jurisdiction sa Justice Committee. Ang sabi naman ng defense team ni Sara, wala naman kasing ultimate facts ang mga aligasyon kay Sara. Panay daw hearsay, aligasyon, sabi-sabi. So hindi naman nila kailangang sagutin yun. Kasi ang dapat na mag-produce daw ng mga ebidensya sa impeachment ay yung nag-aakusa. Kung wala naman mga ebidensyaan niya, bakit sila sasagot? Yan yung mga kabunyog. Yan yung sinasabi nila. Kumbaga, ang katunayan daw na walang ebidensya, bakit nagsusumpi na pa? Kung may mga ebidensya na, may ultimate facts na, bakit nagsusumpi na pa? Kasi sa ngayon anya, ang pinag-uusapan, isusumpi na ang mga bank records ni Sara, ng asawa na si Manscarpio. Ibig sabihin, kung magsusumpi na pa lang sila, hindi sila handa sa impeachment. Bakit daw nila sasagutin ang mga issue na yon? Yan ha. So pinapaliwanag ko mga kabunyog yung ano nang nangyayari. So para kumbaga, ang sabi ng Justice Committee, ang treatment nila doon sa sagot ng kampo ni Sara, ng defense team ay hindi sagot. Sagot sa title kasi ang title answer. Pero pag tiningnan mo ang loob, wala namang sinagot. Kumbaga yung mga hindi niribat yung mga aligasyon ng complainants doon sa impeachment complaints, hindi sinagot ng mga abogado ni Sara. Kaya sabi ni Congresswoman Beatrix Listro, mas more of motion to dismiss pa nga ito eh. Mga kabunyog. At ang sabi naman nila Michael Pua, yung abogado ni Sara, tagapagsalita pala. Hindi, sa kanila daw yun ang sagot nila. Bakit daw ganun ang sagot? Dahil wala silang nakikitang dapat sagutin. Wala daw. So bakit daw sila sasagot? Kaya anyway mga kabunyog, mga kababayan, sa nangyayaring ito, abangan na lang natin ang susunod na mangyayari. Pero sa March 25, magkakaroon na ng hearing proper. So ang tawag sa hearing proper, doon na talaga yung presentation na ng ebidensya at saka mga testigo. Okay? Okay. Magandang araw sa inyong lahat mga kabunyog. Mabuhay po tayo. Salamat. Salamat, attorney. Magko na tayo. Last topic muna tayo bago tayo mag-end. Last topic muna tayo. Again, maraming salamat po sa mga naiwan. 137 sa ating makasama. Si Alin Valencia, si Mark Bon Jovi, si Gerardo Ramirez, Jenny Ramos, Elican del Carmen, TJR 2K26, Nilda Arceo, at sa lahat po ng mga silent viewers natin dyan. Shoutout sa inyo, Mabsat. Okay, last topic tayo, Mabsat. Countdown lang natin tayo. Ito ang iiwan natin sa ating live. Okay, countdown in 30 seconds.